Magandang gabi Batangas, ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Ginawara ng Leadership Award at Digital Democracy Champion si Mayor Beverly D. Macuja ng USAID Philippines at Makati Business Club Incorporated noong November 15. Ang naturang parangal ay bilang pagkilala sa kanyang natatanging pamumuno at inisyatibo na mas mapalakas ang digital democracy sa Batangas City. Patunay din ito ng dedikasyon ng pamahalang lungsod sa pagpapabuti ng serbisyo publiko gamit ang makabagong teknolohiya at malalim na pakikilahok ng mga mamamayan. Magugunita na nagsimula ang operasyon ng Batangas City Digital Democracy Team noong buwan ng Hunyo. Sinisiguro din niya na magpapatuloy ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay halaga sa makabagong pamamahala upang makamit ang mas maunlad, matatag at makatarungang kinabukasan para sa lahat. Ang nabanggit na parangal ay tinanggap ni Public Affairs and Assistance Division Officer Dr. Mary Ann Antinor na siyang kinatawan ng punong lungsod. Nagliwanag ang lungsod ng Batangas sa isinagawang Christmas kick-off activity ng pamahalang lungsod na siyang hudyat ng pagsisimula ng selebrasyon ng Kapaskuhan sa Batangas City noong November 15. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Tema ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa lungsod ngayong taon ay magkatuwang tayo sa isang Paskong Batanggenyo. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvy Marino ang ceremonial switch-on ng 45 feet na Christmas tree sa Plaza Mabini na siyang highlight ng pagdiriwang kasabay ng pag-ilaw ng mga dekorasyon sa harapan ng City Hall. Bukod kay Santa Claus, nag-enjoy ang mga bata sa magic show, puppet show, yo-yo tricker, acrobat, unicyclist at stilt walkers na pamaskong handog ni Mayor Beverly. Higit na lumutang ang ganda ng Plaza Mabini dahil sa mga dekorasyon nito na lubos na kinagiliwan ng mga Batanggenyo. Ang mga Christmas decorations sa lungsod ay tatagal hanggang sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na patrong Santo Niño sa ika-16 ng Enero. Para sa Palakat Weekend News, Rona Endaya Contreras reporting. Labing-anim na kabataan mula sa iba't ibang Rural Health Unit o RHU sa lungsod ang nagtagisa ng galing sa isinagawang Search for Broad Mom Kids and Bulilit Health Workers 2024 noong November 19. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Ang nasabing mga kalahok ay gumawa ng 2 to 3 minute video vlogs kung saan ipinakita ang parenting skills ng mga magulang at developmental milestones ng mga bata. Tinanghal na kauna-unahang Broad Mom Kid 2024 si Kylie Zoe Briones ng Barangay San Jose Sico. Hinirang naman na Bulilit Health Worker si Cindy Galay na mahabang parang. Ipinamalas ni Galay ang tamang paghuhugas ng kamay, proper coughing etiquette, at ang paggawa ng homemade oral rehydration solution. Ayon kay Dr. Lisa Gonzalez, Medical Program Director ng Integrated Management of Childhood Illnesses o IMCI, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga magulang sa health development ng mga bata. Ang mga magulang anya ang katuwang ng pamahalang lungsod upang maimulat ng maaga ang kanilang mga anak sa kahalagahan ng kalinisan ng katawan upang maiwasan ang pagkakasakit gayon din ang paghawa nito sa ibang tao. Ayon naman kay Dr. Nielsen Aguila Valenton, Program Director din ng IMCI, ang mga patimpalak na kagaya nito ang isa sa mga intervention tools upang maagang ipabatid sa mga bata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng proper hygiene. Isa rin ani itong paraan upang maiwasan ang nutritional deficiencies gaya ng pagiging malnourished, stunted, and wasted ng mga bata. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Munina Beredo Fernandez, Gerson Sanchez reporting. Makukulay ang kasuotan ng 107 pares ng mga Early Childhood Care Development Children o ECCD na lumahok gamit ang mga indigenous at recyclable materials na nagpapakita ng kanilang pagiging malikain sa isinagawang Batang Makakalikasan 2024 noong November 19. Ang detalye sa report ni Lisa Perez de los Reyes.
Layunin ng programang ito ng City Social Welfare and Development Office na may pamulat sa murang edad ng mga bata ang wastong pangangasiwa ng basura at mahikayat ang mga ito na gawin sa tuwina. Ito rin isang fundraising activity para sa pangangailangan ng iba't ibang CDC sa lungsod. Nagwagi sa naturang patimpalak sina Gia Lexin Abag at Arken Bricks Troyo mula sa Sorosoro Ilaya Child Development Center na nakalikom ng halagang 110,725 mula sa mga naibentang basura. Nanalo naman bilang Little Mr. and Miss United Nations 2024 sina Pauline Rian Tan at Kaden Matthews Honorio ng Calicanto Child Development Center na kumakatawan sa bansang Cambodia sa Search for Mr. and Miss United Nations 2024 ng City Social Welfare and Development Office. May 107 ECCD children mula sa 107 daycare center sa lungsod ng Batangas ang nagpagandahan sa kanilang mga costumes ng iba't ibang bansang kanilang kinatawan upang maikintal sa isipan ng mga bata ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Ang nasabing mga patimpalak ay isinagawa kaugnay sa pagdiriwang ng National Children's Month na may temang Break the Prevalence and the Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines. Para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de Los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Nagsimula ng mamahagi ng allowance ang Mayor's Action Center or MAC sa mga EBD scholars sa kolehiyo para sa first semester sa distribution na ginanap sa Batangas City Sports Center. Ito ay sa ilalim ng scholarship program ng pamahalungsod na isa sa mga priority projects ni Mayor Beverly D. Macuja na naglalayong mabigyan ng tulong pinansyal ang mga kabataan ng lungsod upang magamit nila sa kanilang pag-aaral. Naglaan ng 80 million pesos ang pamahalang lungsod para sa EBD scholarship program ngayong taon. Personal na iniabot ni Mayor Beverly D. Macuja ang cash allowance sa may 1,800 EBD scholars mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Mula sa dating allowance na 3,000 pesos para sa mga regular scholars, ito ay 5,000 piso na sa ngayon, habang mula sa halagang 5,000 para sa mga exceptional students, ito ay tinaas sa halagang 7,000 piso. Mananatili namang halagang 5,000 pesos ang direktang ibabayad sa mga pribadong paaralan. Tampok din sa naturang okasyon ang Mental Health Awareness Symposium na dinaluhan ng mga magulang ng mga scholars. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.